Binibisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga nasalanta ng Bagyong Julian sa Batanes. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, makikita mo sa aking likuran ay itong ating mga kababayan dito sa Basco, Batanes na nakapila para doon sa mga ayuda na ipinamigay ng lokal at national na government. Kasama dyan yung mga financial assistance, mga yero at mga paunang bilang ng yero at saka mga kahoy at saka mga family food box. Katatapos lamang ng pagbisita nitong si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Batanes kung saan namigay siya ng second round ng family food packs, mga paunang mga yero at kahoy nga sa kanyang pagbisita sa Basco, Batanes. Bago dito sa may Kapitolyo, Connie, ay nagkaroon din ng pagkataon nito si Pangulo na bisitahin yung ilang mga residente mismo sa kanilang mga bahay na nasira ng bagyo dahil sa Bagyong Julian, pati na yung Batanes Central School. Sa kanyang pag-iikot sa probinsya, Connie, ay nasaksihan ng Pangulo ang pinsalang dulot ng bagyo sa Batanes. Sabi nga ng Pangulo, sa infrastruktura ang pinakamaraming pinsala na idinulot ng Bagyong Julian. Sa pulong niya sa mga opisyal ng Batanes sa pangunguna ni Batanes Governor Marilu Cayco ay binigyan diin ng Pangulo ng pangangailangan ng mga residente na magawa ulit o ma-repair ang kanilang mga bahay. Ayon sa pamahalaan, sa lalawigan ay abot sa lampas 2,000 na mga bahay ang nasira nitong si Bagyong Julian na manalasa siya dito. Libreng bibigyan ng mga yero at kahoy ang mga nasiraan ng bahay bukod pa sa mga financial assistance. Ayon sa probinsya, nasa 813 million pesos na ang pinsala ng halaga na naidulot nitong si Bagyong Julian. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos. Pinuntagan ng Speaker of the House ng 15 million ang release para sa tulong. Ang Office of the President naman ay magre-release kami ng 25 million para sa inyo. Ang susunod na kailangan namin gawin yung sa pag-rebuilding. Dahil nakita ko yung nasira, yung mga ibang bahay, talaga lalo na yung mga tao, yung mga talaga natangay lahat. So yun ang susunod namin gawin. Kaugnay ng pahayag na yan ni Pangulong Marcos sa idinulog ni Governor Cayco ang hiling na lalawigan sa national government na moratorium, Connie, doon sa pagbabawal sa mga taga rito na kumuha ng bato at buhangin dahil protected area sila. Ayon naman sa Pangulo ay pag-aaralan ito at kakausapin niya ang DENR. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Hulikam ang tangkang pagnanakaw ng isang lalaki sa nakaparadang pick-up sa Bacolod City. Sa CCTV, makikitang pumarada sa tabi ng pick-up ang lalaking sakay ng motorsiklo. Nagmasid muna ang lalaki sa paligid hanggang sinubukan na niyang buksan ang bintana sa passenger seat. Nahirapan siya kaya ang bintana naman ng sasakyan sa likod ng passenger seat ang sinubukan niyang buksan. Makikitang may kinukuha siya sa loob ng sasakyan pero bigla rin siyang umalis. Ayon sa may-ari ng sasakyan, maaaring target ng lalaki ang bag na nasa loob ng pickup. Pero wala naman daw itong laman, kaya posibleng hindi na itinuloy ng lalaki ang pagkuha nito. Naiimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Tinambangan ng Pangulo ng Association of Barangay Captains ng Bulacan. Nasawi po siya at ang kanyang driver. Balitang hatid ni Bea Pinla. Pasado alas 5 kahapon, bumabiyahe sa Barangay Ligas sa Malolos, Bulacan ang SUV na ito. Sakay ang Pangulo ng Association of Barangay Captains sa Bulacan na si Ramil Capistrano. Hindi na nahagip sa CCTV ang nangyari sa kurbada ng kalsada pero kitang nagtakbuhan ang mga tao at napaatras ang mga dumadaang sasakyan. Tinambangan na pala roon ang grupo ni Capistrano. Bumangga ang sasakyan sa tindahan. Patay si Capistrano at ang 23 anyos niyang driver. Nakatakbo naman ang dalawa pang sakay ng SUV kabilang na ang isang staff ni Capistrano. May tumawag sa amin na nagpuputukan nga daw dito, may nagbabarilan. Rumisponde kami, nakita namin, umaatras pa dito to, pero umaandar pa, umuusok. Kaya hindi naman kami makalapit. Sumabog, yung pala, yung gulungan sumabog. May dumating namang ambulansya kaso talagang patay na talaga. Sa loob ng sasakyan, tagtad ng butas ang mga bintana at upuan kung saan tumagos ang mga bala. Ayon sa pulisya, hindi bababa sa 50 bala ang na-recover sa pinangyarihan ng pananambang. Inaalam pa kung sino ang mga salarin, ano ang motibo sa krimen
at kung may kinalaman ito sa politika. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamilya ni Capistrano. Ang ilan namang nakatrabaho niya hindi makapaniwala sa kanyang sinapit. Nagulat lang po kami. Siya po yung nawala na lang. Siya po ay mabait po siya. Matulungin po siya. Mapagbigay din po siya. Talagang kahapon, gulat lang kami na gano'n na nga. Kahit yung driver nung niya, bata pa yun eh. Talagang nakakagulat, napakabait ng bata rin. Nadamay lang din sa nangyari. Di namin lubos maisip na mangyayari sa kanya yung gano'n. Wala rin daw silang kilalang kaaway ni Capistrano. Actually, wala. Sa loob ng 9 years na pagiging bukal din niya sa buong Bulacan, wala talaga. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umatras sa joint venture partnership ang isa sa 3 local partners ng Miru Systems para sa pagsusupply ng mga automated counting machine na gagamitin sa eleksyon 2025. Ito'y matapos malaman ng COMELEC na may ilang personalidad na konektado sa St. Timothy Construction Corporation na maaaring tumakbo sa local at national positions. Ayon sa Miru Systems, nag-withdraw ang STCC dahil sa posibleng conflict of interest. Isang STCC sa mga miyembro ng joint venture. May 2 pa naman daw silang local partners. Kahit may papel ang STCC para makasunod sa regulatory compliance requirements, anila walang direktang kontribusyon ang kumpanya sa paggawa ng kanilang voting machines o mga serbisyong gagamitin sa 2025 national and local elections. Day 4 na po ng paghahain ng Certificate of Candidacy at kaya't kausapin po natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia mula po sa The Manila Hotel, Tent City. Magandang umaga po sa inyo, Chairman Garcia. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Unahin na po natin itong pag-atras ng isa po sa 3 local partners ng Miru Systems. Paano ho ito makakaapekto sa papapalapit pa naman na eleksyon 2025 at kailangan ba silang palitan? Ma'am Connie, sa ating mga kababayan, huwag na huwag po kayo mag-aalala sapagkat ito po ay walang epekto sa paghahanda natin para sa 2025 national and local elections. Sapagkat sa kasalukuyan, 50% na po ng mga makina ay na-deliver na po sa atin at naandyan sa warehouse ng COMELEC sa Biñan, Laguna. Yung pong mga ibang peripherals katulad ng mga laptops at iba pang mga gamit na gagamitin sa araw ng halalan ay 100% na rin po na na-deliver sa atin. Ang commitment sa atin ng Miru System ng Korea, by November, hindi December, by November, mas maaga, madideliver na nila ang kabuuan ng 110,000 na makina sa ating bansa. So, ibig sabihin po, bagamat nawala yung St. Timothy bilang isang partners, yung Filipino partner, ay hindi naman po ito makaka-apekto at wala rin naman silang partisipasyon sa technical aspect ng Miru System. Okay, possible conflict of interest po nga ang isa sa mga rason ng withdrawal ng St. Timothy Construction. Natukoy na po ba natin specifically kung ano po mga posisyon at saan tatakbo ang ilang may-ari umano ng kumpanya? Base lang po sa pagkakaalam natin, Ma'am Connie, maaaring national and local position. Hindi po natin masabi specifically anong position ito. Subalit alam nyo, kaagad nag-aksyon ang Commission on Election. Naging proactive po ang stand natin nung mabalitaan natin na may posibilidad na tumakbo, hindi man opisyal, kung hindi maaari may-ari mismo ng kumpanya, minarapat natin na ipahayag kaagad yung sentimiento ng buong Commission and Bank na mamili sila, either patatakbo sila or magwi-withdraw sila dito sa ating kontrata or bilang isa sa mga partners or joint venture partners ng Miru System. At sinabi natin, hindi pwedeng tatakbo sila, tapos naandyan pa rin sila sa partnership, pagkatapos kami may mapipilitan na i-disqualify sila because of conflict of interest. So kahapon po, Ma'am Connie, minarapat nila na sila ay mag-withdraw na lamang as a joint venture partner. Opo. Pero wala ho bang nakalagay sa kontrata para po sa mga partners po ng COMELEC o ng Miru particularly na dapat kapag sila ho ay magiging partner po sa eleksyon, ay dapat wala ho ni isa sa kanila ang tatakbo? Meron ho bang ganoong nakalagay po sa kanila pong contract? Yung pong kontrata o yung pro forma form na kinakailangan ma-fill upan, pinipilit po ng COMELEC sa Government Procurement Policy Board
na baka pwedeng maglagay kami ng provision na kapag ka nagkaroon ng interest na tumakbo sa pamumuli at sa politika, dapat automatically pwedeng matanggal. Alam niyo po, hindi po kami pinayagan kasi sapagkat ito po ay isang pro forma na form na ibig sabihin ay applicable sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Kung kaya naman po hindi na ilagay yung provision na gusto rin talaga namin, noon pa po namin ini-insist matagal na kahit hindi itong nakaraang procurement namin nitong nakaraang buwan. And moving forward, paano po matitiyak po ng COMELEC na sa mga future po, no, ng mga supplier at service provider po sa eleksyon, wala na hong mauulit na may magkakaroon ng conflict of interest? Alam niyo po, ang gagawin ng COMELEC ay makikipag-usap kami sa Government Policy Procuring Board na kung pwede ma-exempt ang COMELEC doon sa form na kanila pong ipinatutupad sa ibang parte o ibang ahensya ng pamahalaan. Sana po makapaglagay kami ng provision dyan na kung ang isa man sa mga partners o kakontrata namin ay mag-engage sa politics, automatically tatanggalin sila sa mismong kontrata natin at pwedeng may liability, administrative man or civil. Mag-alala ang sambayanan dahil sa mga karanasan natin na ito, ipipilit po namin sa mga susunod pang transaksyon na papasukin ng komisyon. Okay, paano daw ba nangyari? No? Sinasabi na isang construction company po ay naging partner ng Miru Systems. Sabi ho sa Senado, parang wala naman kasi daw na nagbabawal na mag-take part ng isang construction company. So, paano po ito? Tama po kayo, Ma'am Connie, during the hearing namin sa Senado na nabigay din po yung katanungan na yan. At siyempre, naging kasagutan sa umiiral na batas at that time nung nag-procurement po tayo, sadya pong hindi pinagbabawal yung isang construction firm na mag-participate sa bidding sa COMELEC, lalo na kung ito ay parte lamang ng isang joint venture. Sinabi po natin na hindi kinakailangan ng isang electoral experience para maging partner o kaya maging provider ng COMELEC. Pagkatapos po nung aming bidding, nagkaroon po tayo ng bagong batas sa procurement. At dito sa bagong batas natin sa procurement, napakaliwanag na ngayon na para makapag-participate ka sa bidding sa COMELEC, kinakailangan meron kang election-related experience. At isa ho daw bangko ang tinitignan yung kapalit na maging partner nito pong STCC. Tama ho ba yun? Actually po, sa resolution na ilalabas namin maaari ngayong araw na ito, ay nakalagay po doon na itong natitirang dalawang partners na Filipino ng Miru ay kinakailangan mag-come up ng tinatawag na letters of credit o kung hindi man, yung tinatawag na bond o performance bond upang masigurado lang na mako-cover yung mismong ginagarantiya dati ng St. Timothy which was yung tinatawag natin na NFCC. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali, Chairman. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Connie. Mabuhay po. COMELEC Chairman George Garcia. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.